tandaan mo, partner. Ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct, for lying under oath. Maano yun? Tapos nandiyan ka sa gobyerno. Perjury. So, paano kang pagtitiwalaan? Paano nga no? Yung Yes, conflict, di ba? So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling? Naisip ko pala yung attorney ngayon. Diba? Akala mo, okay na. Sige, wala ko. Hindi, may epekto. Kalihim ka ng ano. Diba? Kalihim ka sa anti-poverty circle. Paano ngayon magtitiwala ang tao sa'yo na hindi ka magsisinungaling sa mga dokumentong gagawin mo? Yun nga pala, no? Diba? Kung ito ay hindi papansinin ni Pangulo. Diba? Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling. Dito sa mga dokumentong kitang-kita ng madla. Kasi patungkol to sa mga Supreme Court justices, nag-file ka wala ka palang dokumento. Paano pa ibang dokumentong hindi nakikita ng iba? At naglilingkod ka, no? Sa gobyerno. Asset ka pa ba? Diba? Asset ka pa ba ni PBBM? At magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary na ganito ang nasinungaling? Naging desisyon, no? Dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Diba? Kasi, diba, Supreme Court to, partner. Kataas-taasang. Hindi na ito mababago. Tapos, he was fined and declared ineligible for judicial clemency. Ganon katindi yung pagsisinungaling niya, yung napatunayang pagsisinungaling niya. Tapos nandiyan ka pa sa government. Nako. Attorney. Diba? Yung PBBM, isip-isip muna. Saka siya nagsabi ng, ito pa. Pagsisinungaling daw to, Siya nagsabing, haka-haka ang kahirapan ng mga Filipino. Isa pa yun. Paniniwalaan ba natin yun? O pagsisinungaling yun? Sabi ng Supreme Court, sanay ka magsinungaling. O yung haka-haka mong opinion. Pagsisinungaling ba yan? Saan ang scientific basis mo na yung kahirapan ng Filipino haka-haka lang?